Nagulat naman ang mga gwardya at warden sa binabalak na pag-atake ni Cho Juyang sa kanyang ama habang inaalala. Nito ang sinabi nito sa kanya kanina, sabi niya sa kanyang sarili, tumigil ka na sa pagsesalita ng walang kabuluhan. Ngayon ang araw na mamatay ka. Habang malapit niya nang maatake ang kanyang ama ay may sumulpot na isang lalaki. Habang hawak-hawak nito ang ulo niya, sabi nito, patawarin mo ako sa pakikialam, at tinawag nito si Cho Juyang na young master at hinampas nito ang ulo ni Cho Juyang sa sahig. Nagulat naman ang mga gwardya sa kanilang nasasaksihan. Sabi pa ng lalaki, ginagawa ko lang ang trabaho ko na maglingkod sa aking amo. Sinubukan naman ni Cho Juyang na umalis sa pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Sabi naman ng lalaki sa kanyang isip, ano ba ang inaakala mo? Hindi ako malakas, ako ay commander ng The Heavenly Dragon. Hindi mo man lang kayang tumayo gamit ang iyong dalawag paa. Sabi naman ni Chagang Rayong kay Cho Juyang, kawawa ka naman anak ko, buksan mo ang iyong mga mata at masdan mo ang paligid. Hindi mo pa ba naiintindihan na kahit kailan ay hindi mo ako maaabot, at dito nga ay makikita natin ang mga tauhan ni Chagang Rayong. Ang pagmamadali ay pwede mong ikapahamak. Ang tanging paraan lang para mapatay mo ako ay ang pagkuha ng kontrol sa juvenile prison. Habang si Cho Juyang naman ay nahihirapan, sabi ng kanyang ama, hihintahin kita na magkita ulit tayo aking anak, at umalis na sila. Nang makaalis na sila, si Cho Juyang naman ay galit na galit at napunta tayo sa woodworking room habang si Magayem ay gumagawa naman ng upuan. Sabi naman ng lalaki kay Magayem, huwag mong madaliin ang iyong mga ginagawa. Singot naman ito ni Magayem na naiintindihan. Kusabi naman ng isang preso ang kasanayan ni Magayem sa paggamit ng martilyo ay napakagaling. Sabi naman ng isa, binasag niya ba ang ulo ng mga bully gamit ang kasanayang yan? Kahit paano mo siya tignan, parang hindi naman siya mamamatay tao. Sabi ng isa, mukhang isang talunan lang talaga siya, at tumawa ito. May dumating naman na isang lalaki at sabi nito, dala ko na ang toolbox. Sabi ng lalaki, ilagay mo na lang yan sa mesa. Hanbang buhat ng lalaki ang toolbox ay nagulat naman si Magayem dahil nahulog ng lalaki ang toolbox. Sabi naman ng lalaki, bakit mo naman nahulog ang napakagandang toolbox? Sabi naman ng lalaki, pasensya na, biglang nawalan ng lakas ang aking mga kamay. Habang tinitignan ni Magayem ang pako ay tila ba may naalala ito, at ang lalaki naman na nakahulog ng toolbox. Sabi nito, amazing, ikaw ba talaga yan Magayem? Matagal na diba noong nakagraduate tayo sa middle school? At ang pangalan ng lalaki ay Yoon Gunmin, dahilan ng pagkakakulong, robbery at arson. Nakita kita sa balita, kung gayon nagkita uli tayo dito. Nakikilala mo pa ba ako? Tanong nito kay Magayem. Oo naman, ikaw si Yoon Gunmin, sagot ni Magayem sa tanong ni Yoon Gunmin. Oo, ako ngayon, meron akong nais palaging itanong sa'yo. Sa balita may pinatay ka na 7 tao. Ginawa mo ba talaga yun? Hindi, parent talaga ako makapaniwala. Imagine, si Magayem may ginawang ganyang bagay. Sabi naman ni Magayem, ano ba ang ibig mong sabihin? Wala namang special na kahulugan ang sinasabi ko. Isa kang presidente noon nang nag-aaral pa tayo. Nagsalita naman ang nagbabantay, tama na ang pakikipagkwentuhan, bumalik ka na kung saan ka dapat. Umalis naman agad si Yoon Gunmin. Sabi nito, magkita uli tayo Gayemi. Habang sa mesa naman kung saan nakalagay ang mga gamit ay nagulat naman si Magayem dahil dumudugo na ang kanyang kamay dahil sa paghawak niya dito ng malakas ng kinagabihan. Naman sa juvenile prison ay nag-uusap ang mga bilanggo at tahimik lang si Cho Juyang, at inaalala nito ang sinasabi ng kanyang ama sa kanya. Sabi niya sa kanyang isip, ang tanging paraan lang para patayin ang lalaking yun na tinatawag na isang ama, at sabi pa nito, saan kaya ako magsisimula? Habang sabi naman ng kasama niya, sa selda, nagutom na ako, mamatay na ako. Bakit naman? Kasi puro gulay lang ang pinapakain sa atin. Sabi naman ng isa, kailangan ba nating i-report bilang human right violation? Sabi naman ng isa, kalimutan nyo na yan, gusto kulang naman ay isang piraso ng pizza at mamamatay akong masaya. Nakalimutan mo na ba na nasa bilangguan tayo? Kaya nga isa yung kahilingan. Sabi nila, tumahimik kayo. Nandyan na ang gwardya. Lumapit naman si Cho Juyang sa gwardya at tinanong naman ng gwardya
Kung may problema ba sabi naman ng kasama ni Cho Ju Young sa Zelda Ju Young bakit ka naman nakikipag-usap? Sa gwardya sabi naman ni Cho Ju Young wala naman problema at tinanong naman nito ang gwardya kung nagdi-deliver ba ito ng pizza sabi naman ng gwardya. Nakakalimutan mo na ba na nasa bilangguan ka lumabas? Kadito ngayon din sabi naman ng preso baliw ito pala. Ay kumakain ng pizza nakakabaliw talaga napakasarap. Nito sabi naman ng isa gaano katagal na ba nung nakakain? Ako ng pagkain na mula sa labas napakasarap nito parang. Maiiyak na ako at nagpasalamat naman ang mga preso. Kay Cho Ju Young hindi naman makapaniwala si Cho Ju Young dahil ang mga gwardya at ang warden ay nasa ilalim ng kontrol ng kanyang ama binibigyan nila ako bilang anak niya at sabi pa niya kailangan kong subukan kung hanggang saan ang pwede kong gawin dito sa juvenile prison habang nagtataka naman ang mga kasama niya kung ano ba ang tunay na katauhan niya hindi ba kaya anak siya ng congressman at sabi ni Cho Ju Young sa kanyang sarili para sa paghihiganti gagawin ko ang kahit ano. Kahit na anak niya ako at tinanong ng isa kung nasaan. Si Magayem hindi ka ba kakain ng pizza tirahan? Nalang natin siya parang ang weird niya ngayon parang. Wala siya sa kanyang sarili may nangyari ba kanina na punta. Tayo sa woodworking at makikita natin na magkatabi. Si Magayem at si Cho Ju Young habang nag-aayos sila. Ay nagulat sila dahil sabi ni Yoon Gonmin ang kamay. Kung nadulas na tila ba sinasadya niya talagang tamaan. Si Magayem habang nakatalikod ito at nahulog na nga. Ang mga pako kay Magayem nagulat naman ito at tila. Ba naiinis sabi naman ni Yoon Gonmin pasensya na. Ang kamay ko kasi Ahmad Ulash sabi naman ni Magayem. Yoon Gonmin ano ba ang gusto mong gawin at may nagsalita? Ano siya si Magayem ang layo niya naman sa iyong mga. Sinabi tinitignan kanya at sabi pa nito ang isang. Mamatay tao ay mapapasa ilalim ko yun ang gusto kong. Mangyari kung ganun ang lahat ng yun ay kasinugalingan. Habang si Yoon Gonmin naman ang salita ganun ang. Lahat ng yun pa ay kasinungalingan gayemi mula pa ng. Pagkabata natin sigurado ako na mayroon kang mga masasayang. Mga alala kung papaano mo ako inalagaan na kalimutan. Muna ba ang lahat kung gayon ito ay magpapabalik sa atin. Mga alala at bigla nitong hinwakan ang ulo ni Magayem. At nilapit sa pako nagulat naman si Magayem at na. Alala nito kung ano ang mga nangyari sa kanya noon kung. Papaano siya pinag-try ni Yoon Gonmin kung saan. Nilagay siya sa isang box at nilock kung saan pinagpapako. Ni Yoon Gonmin ang box nang walang tigil kung nasaan. Si Magayem at makikita natin na nanginginig ang paa. Ni Magayem habang hawak pera ni Yoon Gonmin ang. Ulo niya hindi niya pa ito binibitawan sabi na mabnang. Isa ang bastardo bang ito ay nanginginig mukhang takot na takot siya hindi ako makapaniwala ang lalaking ito ay pumatay ng tao habang nilapit ni Yoon Gonmin ang kamay niya kay Magayem kung saan marami itong hawak-hawak na pako at bigla naman itong hinawakan ni Magayem dahil dito nalaglag ang pakong hawak-hawak ni Magayem nagulat naman ang mga kasama ni Yoon Gonmin sa ginawa ni Magayem at pati si Cho Ju Young ay nagulat rin sabi ni Magayem gusto mo bang makita kung paano ako pumatay ng tao.